Sa episode na ito, sasagutin natin ang mga objection na kauna-unawa ang Biblia kung ito ay babasahin. Sangayon sa kanila ay kailangan daw sila ang magpapaliwanag nito upang maunawaan ng tao. Welcome po muli sa ating programang Bumalik Tayo sa Biblia. Noong nakaraang ating pag-aaral, nakita natin na ang mga apostol ay nangangaral hanggang sa kapanahunan ito sa pamamagitan ng kanilang mga isinulat at mga isinulat ng kanilang mga tinuruan. So ito nga yung mga nakasulat sa tinatawag nating Bagong Tipan. At doon din sa ating pag-aaral na yun, ipinakita natin na itong kanilang mga isinulat na ito ay kauna-unawa kung ito ay babasahin. At sa pamamagitan ng pagbasa natin, tayo ay magkakaroon ng kaugnayan, siyempre, sa mga apostol, sa mga naunang Kristiyano, sa ating Panginoong Hesukristo, at sa ating Diyos Ama. Bago tayo magpatuloy na naman ng ibang topic, ay nais ko munang sagutin yung mga objection nila na kung babasahin daw ang Biblia ay hindi ito mauunawaan. Maliban kung mayroong kang guide at sasabihin nilang sila yun. So hindi mo yan mauunawa kung wala silang patnubay. Yan ang kanilang pinapalabas. Iyaan ay isang pambibrainwash upang yung kanilang itinuturo doon ka na lamang nakatuon at hindi ka na magre-research. Huwag po tayong padadala. Ngayon ay titingnan natin yung mga talata na kanilang ginagamit, na kanilang pinatutunog, na malibang walang guide nila, ay hindi ito mauunawaan. Alright? Simulan natin. Unahin natin doon kay Filipe nung siya ay nangaral doon sa bating. Basahin natin. At tumakbo si Felipeng patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isayas na propeta at sinabi, "Nauunawa mo baga ang binabasa mo?" At sinabi niya, "Paanong magagawa ko, maliban ang may pumatnubay sa aking sinuman?" Sa talata na yan, pinatutunog nila na talagang hindi mauunawaan ang Biblia kung walang patnubay at kanilang isisingit ang kanilang mga sarili. Pero alalahanin po natin, si Felipe ay isa rin sa mga apostol. At isa pa, nung pumipili ang Panginoon ng kanyang mga apostol, makikita natin kung gaano kaalam itong si Felipe. Basahin natin. Nasumpungan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, "Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." At sinabi sa kanya ni Natanael, "Mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Pumarito ka at tingnan mo." Makikita natin na si Felipe ay talagang maalam sa kasulatan. Hindi nakapagtataka na isa siya sa pinili ng Panginoon. Kaya naman bilang isang apostol, madali niya itong ililinaw doon sa kanyang tinuturuan na bating. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Lilinawin lang po natin na tayo ay hindi tutol na talagang mayroong patnubay. Ang tutol po tayo ay yung sinasabi nilang sila daw ang patnubay. Samantala sa katotohanan, ang talagang patnubay ay ang mga apostol mismo gaya ni San Felipe na kanyang ginagabayan ang bating. At ang pumapatnubay naman sa mga apostol ay ang banal na Espiritu. Nakagwat ang mga alip sa makatlibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kaya nga po si Felipe bilang isang apostol na mangangaral, siya ay ginagabayan ng Holy Spirit. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, "Lumapit ka at makisama sa karong ito." Well, eto naman po ang susunod na talata.
Napagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsipaling sa walang kabuluhang pananalita na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. So makikita natin dito na buong puso nilang pinatutunayan na sila yon. Subalit ang katotohanan, ang mga apostol po iyon. At ang kasulatang ito, hindi ito nagpapatunay na hindi mauunawaan kapag babasahin. Malinaw po na talagang kauna-unawa ang Biblia kung ito ay babasahin. Susunod na talata. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ang sabi ni Apostol Pedro tungkol dun sa sulat ng Apostol Pablo, doon mayroong ilang bagay na mahirap paunawaan. So hindi ito nagpapatunay na hindi mauunawaan ito kapag binasa. Sa katunayan, ito ang sabi niya sa isa sa kanyang mga sulat. Sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas. Ang talatang ito ay hindi nagpapatunay na hindi maiintindihan ng Biblia kung babasahin. Ituloy natin next verse. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. So yan na isang warning sa atin. Yung sinabi na mahirap maunawaan, kanilang pinatutunog na hindi mauunawaan. Sunod na talata. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talumbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hear the invitation, whosoever will come. Hear the invitation, whosoever will. Praise God.